Oras na lang pong binibilang bago ang panglimang SONA ni Bongbong Marcos Jr. Mga kaibigan, pero nakakabahala. Dahil kung kayo ay nakakaalala ng kasaysayan, ang diktador na ama nitong si Marcos Bangag Jr. ang ginawang dahilan para deklara ng martial law noong September 21, 1972, di umano ay ang pag-ambush kay Juan Ponce Enrile sa isang pangmayaman na subdivision na nangangalang Wakwak Subdivision. Bakit ko po binabanggit ito ngayon? Well, ako po'y nababahala na oras na lang ang binibilang bago ang SONA, di umano, meron na diskubring improvised explosive device sa Senado. Abay, ano ba ho mas matindi? Ang di umano na banta na pag-ambush kay JPE na naging dahilan sa pagdedeklara ng martial law o ang isang improvised explosive device na nasa premises ng Senado? Sa akin po, baka nga mas matindi pa itong bomba sa Senado bilang dahilan para magdeklara ng martial law. Bakit ba ho magdedeklara ng martial law? Well, itong SONA ito, ang problema ng Bangag Jr., wala po siyang mabuting balitang maihahatid sa taong bayan. Kung siya'y magpupumilit sa kanyang report na marami siyang nagawa, lalo lang mabubuisit ang taong bayan. Record tindi po ang pagkagutom at pagkahirap ng mga Pilipino bago siya mag-SONA. Ang piso, pinakamahina sa kasaysayan. Ibig sabihin, lalo pang tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil nagiging mahal ang mga inaangkat natin kasama ng gasolina at iba pang produkto. Gasolina at bigas, inaangkal po natin. Bukod pa po dyan, talaga naman pong ang paglugo na ekonomiya ay bumagsak. Hindi po makakamit ang 4% growth dahil 2.3 lang po ata ang first quarter growth natin. Ibig sabihin, mahina ang pag-unlad. And yet, ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay napakabilis. Nasa 6.8 po ang percent ang ating inflation, mas mataas sa inaasahang 4%. So kapag ang paglago po ng ekonomiya ay mas mababa kesa sa inflation, yan po tinatawag na stagflation. Nagiging stagnant ang ekonomiya at nagiging mas mataas ang presyo ng bilihin. Ibig sabihin po dyan, doble hirap ang ating mga kababayan. Ang korupsyon, wala pang solusyon. Aba, isang taon na mula nang sinabi ng presidente, mahiya naman kayo. Well, wala pa po talagang nakakasuhan na tinatawag nating big fish. Pati po yung kanyang sinasabit, pinapangako, nakakasuhan na ang kanyang pinsang buo na hindi naman po pwede mangurakot kundi dahil sa kapangyarihan na ibinigay ng presidente mismo sa dating House Speaker, hanggang ngayon hindi pa nakakasuhan. Ang nagawa lang pa po ng ombudsman ay magrekomenda ng preliminary investigation para nga kasuhan itong si Martin. Pero napansin nyo ba, pagdating doon kay Marcoleta at kay Mike Defensor, walang preliminary investigation. Kaso kaagad, sampa kaagad, warrant of arrest kaagad. And yet, nais ni Bangag Jr. na tayo'y paniwalain na seryoso siya na parusahan ang mga nasa likod ng flood control scam. Well, kung talagang seryoso siya, magbibitiw na siya at voluntaryo na siyang papasok sa kulungan dahil alam naman nating lahat, siya talaga ang arkitekto ng flood control scam. Siya ang nagpa-insert ng 100 billion kay Zaldico nung nakalipas na budget. Si Zaldico nag-deliver ng 25% na kickback sa kanya na pinatunayan at pinanindigan ng Brave 18 plus 4 na mga Marines. Wala po talaga mangyayari sa krusada laban sa korupsyon dahil walang ganyang krusada. Ang korupsyon nagmumula sa pinakamataas na opisina ng bayan, hindi po yan masusugpo hanggang hindi magsilbing halimbawa ang pinakamataas na opisyalis ng bayan na talagang siniseryoso ang malinis na pamumuno. Meanwhile, habang nabubuhay ng marangya ang mga kurakot at mga buwayang mga politiko, pinangungunahan na ng presidente, talaga naman pong pahirap ng pahirap ang buhay ng mga Pilipino. Ngayon po, mahigit na
o nakakarami na sa ating mga kababayan ang nakakaramdam ng pagkagutom. Ang kuryente po pinakamahal sa ating rehiyon. Ang ating gasolina pinakamahal sa ating rehiyon. Ang mga dayuhan na namumuhunan, pinakakonti po ang destinasyon ay Pilipinas. Nauunahan na po tayo ng ating bansa, ang ating mga karatig bansa na dati-rate ay nasa hulihan lang natin, mga bansang Vietnam at Cambodia. Tuluyan na po tayo naunahan ng Vietnam, pero sa tingin ko, ilang taon na lang, lalo na kung mananatili pa itong Marcos Bangag, mauunahan na rin tayo ng Cambodia. Wala na po halos turistang dumarating sa ating bayan. Bakit? Kasi po ang panlabas na relasyon natin, tinatrato nating kalaban ang China dahil nga po sa kagustuhan ng presidente na malihis ang atensyon ng ating publiko sa issue ng korupsyon, sa issue ng walang batid na pagtaas na presyo ng bilihin, sa issue ng kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa ng ating mga mamamayan. In other words, dinadala po tayo talaga sa isang digmaan para lamang malihis ang issue dahil ang issue, korupsyon at ang pagiging inutil ng presidente. Anong mabuting balitang sasabihin niya? Pati po yung ating batas na universal healthcare, Supreme Court na nagsabi, mali ang ginawa na ang universal healthcare ng mga pondo para sana sa libreng paggamot at libreng gamot ginamit para sa flood control scam. Anong mabuting balitang ibibigay niya sa atin samantalang ang Korte Suprema ngayon na nagtatanong saan ang galing ang mga 500 billion na mga pondo na hindi naman nakasaad sa National Expenditure Plan o yung budget proposal ng presidente at isiningit lamang na walang record. Paano mangyayari na ang 500 billion na isisingit sa pangtaunang budget nang walang kahit anong record? Ang Senado, ang Kamara de Representante, o di naman kaya ang Committee on Appropriations at Committee of Finance ng Senado. And yet, itong budget pong ito ay nanggaling at pinirmahan mismo ni Marcos Bangag. Nasaan ang transparency na pinagyayabang ng presidente? Siyempre po, ang lahat na ito, ang lahat ng krisis natin sa korupsyon, namulat ang ating mga mata dahil sa nauna niyang pagyabang na napakadami na raw niya, 4,000 plus flood control projects na ang naisagawa ng kanyang administrasyon. Matapos ang 4,000 plus na mga flood control projects, patuloy na lumalangoy sa tubig baha, lalong-lalo na ang sektor ng mga mahihirap na Pilipino dahil ang mga flood control projects linamo ng buwaya kesa po naitayo para pakinabangan ng mga mamamayan. Ang mga gabinete, patuloy ang rigodon. Ang mga sensitibong mga posisyon, Secretary of Health, kung saan ang talagang mandato ay ipatupad ang ating batas na isinulong at naisabatas na universal healthcare para libreng gamot at libreng paggamot, hindi po nagagawa dahil patuloy ang rigodon ng mga namumuno sa Department of Health na inuuna ang pagyaman at pangungurakot kaysa ang kalusugan ng ng ating mga mamamayan. 10 pa sa kanyang mga kalihim ang hindi dumadaan sa Commission on Appointments. Ibig sabihin, wala pa talagang mandato galing sa taong bayan na mamuno ang mga kalihim, kaya hindi po tayo nagtataka na wala talagang programa na isinusulong ang presidenteng ito dahil niwala siya talagang makuhang mga taong matitino na magsisilbi o di naman kaya mga tao na papasa kapag sila ay talagang sinuri ng Commission on Appointments. Bagamat napakadilim ng kinabukasang hinaharap ng mga kababayan natin, ang inaatupag ng mga presidente ay ang kanilang patuloy na tangka na pabagsakin ang Vice President Sara Duterte bilang pinakamalaking banta sa kanilang ninanais na Marcos Forever. Saan ka naman nakakita? Sinusuka na at negative 59 trust and approval rating ang Bangag Jr., nagnanais pa ng Marcos Forever. Hindi ba talagang saksakan ng kakapalan ng mukha yan?
na sukang-suka na siya, nagpupumilit pa. At hindi lang yan, sa kanyang pagpipilit na siya ay manatili sa pwesto bagamat siya ang pinakapalpak at tanging bangag ng presidente ng Republika ng Pilipinas, sinisira pa at pilit na pinababagsak ang ang kaisa-isahang opisyal sa bayan na pinagkakatiwalaan at pinagmumula ng pag-asa ng mas mabuting kinabukasan, yan ang Inday Sara Duterte. Bakit hindi dalang pagluunan ng pansin ang mga pulisiya na maging kasagutan sa isyu ng korupsyon? Bakit hindi nalang tutukan ng Senado ang isyu ng walang tigil na pagtaas na presyo ng bilihin na hindi dapat isisi sa panlabas na digmaan kung hindi sa mga pulisiyang palpak, lalo-lalo na ang mga pulisya na hindi po nagbigay ng kahit anong pag-unlad sa sektor na inaasahan ng pinakamalaking sangay ng ating lipunan, ang sektor ng agrikultura. Bakit inuubos ang 25 million a day ang oras ng Senado sa impeachment, gayong ang kanilang basihan ang pagtataksil sa sinumpaang katungkulan, ang katotohanan, ang pinapatalsik dahil dito sa ganitong dahilan, ang siyang kaisa-isang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Nasaan ang pagtaksil sa tiwala ng taong bayan kung siya pa rin, VP Sara, ang pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan? Nasaan ang konsyensya na politika at mga parties ang isinusulong kesa ang kakapakanan ng mamamayang Pilipino? Madilim po ang estado ng ating bansa ngayong araw ng State of the Nation Address. Ang tanong, ano ang iyong mga solusyon? Itigil na ang mga pagsisinungaling na alam naman ng sambayanan na puro kasinungalingan nga po. Wala pong pagyayabang ang matatanggap ng taong bayan habang nananatiling gutom ang mga tiyan ng ating mga kababayan. Wala po talagang pwedeng masabing mga gains ang pamahalaan nito habang ang taong bayan lumulutang sa tubig baha, bagamat trilyones na ang nagastos para sa mga flood control projects. Ang aking pinagdarasal, 2 taon pa ang termino nitong presidenteng ito. Bakit pa tayo mag-aantay ng 2 pang taon ng pahirap na alam naman natin na walang kakayahan na magbigay ng mas mabuting kinabukasan ng presidente dahil siya ay bangag? Simple lang po yan. Ang pagiging bangag ay isang seryosong sakit, banta sa kalusugan at balakid para siya ay gumanap ng kanyang katungkulan bilang presidente. Sana naman, wag na nating antayin ng 2028 dahil baka pagdating nun, hindi lang negative 90% na ang trust at approval rating ng presidente, baka wala ng Republika ng Pilipinas. Ang tanging bukang liwayway, Inday Sara Duterte, at ang mandato ng taong bayan na tama na, sobra na. Nasa ating kapangyarihan, mga kababayan, bilang soberenya, ang sipain muli ang isang presidente na balakid imbis na solusyon sa problema hinaharap ng taong bayan. Ano pang inaantay natin? Na makulong pa ang karamihan ng mga nagsasalita laban sa korupsyon at pagiging bangag ng presidente? Ako po, kasama si Pastor Apollo Kibuloy, ang isa sa pinakaunang tinarget para ikulong. Hindi po ako pumayag dahil hindi po ako magpapakulong nang wala po akong kahit anong kasalanan, lalong-lalo na wala namang nagrereklamo sa akin sa krimeng na di umano ako'y ginawa ko, ang krimen na syndicated human trafficking. At the same time, aantayin pa ba natin na ubusin ang mga senador na siyang nagtataguyod na kapakanan ng bayan? Inuna po nila si Bato de la Rosa, then sinunod si Jinggoy Estrada.
at ngayon naman Rodante Marcoleta at nakatutok ngayon ng atensyon ng mga puwersa ng kadiliman kay Alan Peter Cayetano. Hanggang kailan tayo mag-aantay? Hanggang maubos na ang hanay ng mga tunay nagmamahal sa bayan na naninindigan laban sa mga bangag, laban sa korupsyon, laban sa kapalpakan sa gobyerno. Hanggang kailan, kaibigan? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you, Philippines, with the only country that I have, with the only country that I will love. Bye for now, and God bless the Philippines. Want to expand your business? Reach more customers